Ang sining ng bidri ay isang anyo ng paggawa ng metal mula sa India na hindi nagbago sa loob ng 600 taon. Ang 8 hakbang na proseso ay nagsasangkot ng mga tinunaw na metal, oras ng chiseling at isang mata para sa detalye. Ang sikretong sangkap, isang espesyal na lupa na matatagpuan lamang sa loob ng isang kuta sa lungsod ng Bidar. Ngunit sa isang industriya na may mahigpit ng tubo at mamahaling hilaw na materyales, ang anyo ng sining ay maaaring wala ng mas matagal. Binisita namin ang ilan sa mga huling artisan na alam pa rin ang bapor upang makita kung paano ito nakatayo pa rin. Ang sining ng bidri ay nagsisimula sa paghahagis ng metal. Gumagamit ang isang artisan ng tapos na piraso upang gawin ang amag. Nagtambak siya ng buhangin sa ibabaw at ibinalot ito ng mahigpit, hanggat maaari sa tulong ng kanyang timbang sa katawan. Ngayon, ang amag ay handa na upang magsumite ng isang bagong piraso. Tinutunaw ng manggagawa ang mga piraso ng zinc at tanso sa isang maliit na apoy. Pagkatapos ay ibinubuhos niya ang tinunaw na metal sa molde. Ito ay tumatagal ng halos 5 minuto para lumamig at lumigas ang metal. Pagkatapos ay oras na upang ipakita ang pangwakas na hugis. Si Mohamed Ibrahim ay nagsasagawa ng buffing at polishing gamit ang isa sa mga tanging piraso ng makabagong kagamitan sa paggawaan. Pagkatapos ay tinatakpan niya ang piraso ng isang solusyon ng tansong sulpate. Lumilika ito ng parang pisara na ibabaw para mag-sketch ang mga artisan ng isang disenyo. Nagsisimula silang magpait sa metal kasunod ng sketch. Ito ang pinakamatagal na bahagi ng proseso. Kung minsan ay gumugugol sila ng isang buong araw sa pag-cheese. Susunod, ang artisan ay nagmamartilyo ng pilak o gintong kawad sa ukit. Ito ay detalyadong trabaho na nangangailangan ng pasensya at magandang paningin. Kaya naman dumating itong tindero ng salamin. Sa pamamagitan ng workshop bawat buwan, samantala, pinagsasama-sama ng isa pang manggagawa ang mga piraso upang bumuo ng isang florera. Pagkatapos ay dumaan ito ng ilang round ng buffing, pag-file at paglilinis. Sa wakas, ang mga manggagawa ay kumukulo ng tubig, lupa at aluminyo klorido. Ibinabad nila ang piraso sa mainit na putik para bigyan ito ng signature black na kulay. Ang wire ay lumalaban sa kulay, kaya namumukod-tangi ang disenyo laban sa madilim na background. Ang lupang ginagamit sa prosesong ito ay kung ano, ginagawang kakaiba ang sining ng bidri. Ito ay nagmula sa isang 600 taong gulang na kuta na halos 3 milya lang ang layo mula sa workshop ni Muhammad Salimuddin. Ang sabi niya ay isang kemikal na ginagamit sa kuta, ang konstruksyon ay nagbibigay sa lupa ng isang espesyal na kalidad. Sinabi ni Muhammad na ang mga artisan ng bidri ay hindi kailanman napigilan sa pamamagitan ng seguridad. Ngunit bago kunin ang lupa, tinitingnan niya ang kalidad. Ang kuta ay tinayo ng dinastiyang Bahmani. Sila ay kredito sa pagdadala ng mga manggagawang metal mula sa Iran at pagpapasikat ng bidriware sa pagitan ng ika-14 at ika-15 siglo. Ang sining ay umunlad noong 1800s. Noong ito ay pinakita sa mga exhibition sa Europa. Ngunit isang pagbagsak sa demand sa pagtatapos ng ika-20 siglo at ang tumataas na halaga ng pilak noong 2000s. Bigyan ng stress ang kabuhayan ng mga artista. Ang pandemya ay nagtaas din ng mga gastos sa pag-export at pagpapanatili ng mga turista. Mula sa pagbisita sa Bidar, pagbabawas ng mga benta ni Muhammad. Ngayon, sinabi ni Muhammad na mayroong humigit kumulang 10 workshop sa Bidar. Ngunit nag-aalala siya na hindi na sila magtatagal. Nagawa ni Muhammad na manatili sa negosyo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang merkado sa mga online na benta. Nagbebenta rin siya ng mga piraso sa kanyang brick and mortar shop. Isang maigsing lakad lang mula sa mga workshop ng mga artisan. Isang florera na tumatagal ng hanggang 3 araw para magawa. Napupunta sa 3,000 rupees o 41 US dollars
Sinabi ni Muhammad na sinadya niyang ipresyo ang kanyang mga kalakal sa halos break-even para panatilihing mataas ang turnover. Ang mga piraso na nangangailangan ng mas maraming oras at mas mahal ang mga mapagkukunan tulad nitong bus. Inabot ito ng 20 araw para magawa at nagbebenta na ito para sa 60,000 rupees o mahigit 800 dolyar lang. At itong plato na tumagal ng halos 2 buwan upang magawa. Nagkakahalaga ng 200,000 rupees o humigit kumulang 3,000 dolyar. Bukod sa mga paghihirap, masaya si Muhammad hanggat ang buong industriya ay nagtutulungan.